So, sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Nako. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di umano'y field trip araw-araw sa casino. Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost Project? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't even know? You're looking for your lawyers? Wow. Grabe, nako. I invoke my right for self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. Grabe, ang bilis ho talaga ng panahon, no? Parang kailan lang New Year. Ngayon, September 1 na. Kaya naman, Merry Christmas sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa PH Update. Tayo na nga, hindi ho nakalusot ang General Manager ng Wawaw Builders sa mga tanong netong si Senator Jinggoy Estrada at netong si Senator Joel Villanueva. Simple lang naman, meron ba kayong flood control projects dyan sa Wawaw Builders? O, meron o wala? Yun lang naman ang sagot. Ba't ka nag-i-invoke ng inyong right against self-incrimination? Halatang meron tinatago tong mama. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Yan ho yung construction corporation, company na kung saan nasasangkot sa napakaraming iskandalo diyan sa lugar nitong si Senator Joel Villanueva. Pero bago yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta na ho tayo kagad dito sa pagpapatuloy ng Blue Ribbon na hearing. Kaugnay pa rin ho sa mga maanomalyang flood control sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Wag ho natin absueltuhin ng most guilty. Siya ho ang most guilty dito sa issue na to, si Marcos Jr. Hindi si Bunoan, hindi ang Wawaw Builders, hindi ang mga district engineer ng DPWH. Kung merong political will ang Pangulo na kung saan pagka gumawa ka ng kabalbalan, diyan sa ahensya na yan, diyan sa kumpanya na yan, talagang may kalalagyan ka. Hindi ho mangyayari lahat ng korupsyon na yan. Na kung saan tinatayang humigit kumulang na 1 trilyon na ho mga kababayan. Kasi 1 trilyon na ho ang ginasta natin sa mga flood control na yan mula 2022 hanggang 2025 taong kasalukuyan. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Senator Joel Villanueva. Hey! And it's the turn of our very forgiving majority leader na kanina po ay talagang nagparaya na. Kasi mabuti naman ang kanyang puso. Ayan. Yeah. Senator Joel. Napakabait po ng chairman natin, pero yung buong buhay ko dito sa Senado, halos 1 dekada na, ngayon ko lang na-experience na pag nasa leadership ka, kailangan mong magparaya at maghintay. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, let me go straight to the point. No, we owe it to our people, especially my kababayan in Bulacan. May lumabas po na yung ghost projects, nakakainit na ng ulo yung flood control projects, and 3 taon na po yan dito sa Senado na tinatakel. Unfortunately, wala pa rin nangyayari. Yung 3 contractor, St. Timothy Trading, Wawaw, and ano yung isa? Sims Construction Trading. Wala Nandito po yata silang 3. SYMS dito. Hindi dumating. Hindi sumipot. Is any representative of SYMS here present? Wala. Okay. And So, we subpoena subpoena them naman. already, Mr. Chairman. Yes. So we will contempt the We'll issue a warrant of arrest. Yes. Thank you, Mr. Chair. But just the 2, just the are they, yung time ko, muna. Yung St. Timothy, ayan, si Madam Roma. St. Timothy and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Categorically. Tapos yung Wawaw?
Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't even know? You don't- You're looking for your lawyers? Wow. Grabe, naku. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Yun na ho yun. Yung sagot niya ho na yon parang oo na meron talagang ghost project eh. Kasi kung wala, ang daling sabihin na wala. Ba't ka nag-i-invoke ng rights against self-incrimination? Nakananto ko, kung ako abogado mo, sabihin mo na lang wala. Tapos gawin nyo na lang wala para tapos na usapan. O ngayon, kung meron mang ghost project, sabihin nyo under construction yun. Nakananto ko, di ba? Pagka sinabi mong I invoke my right against self-incrimination, talagang meron kang problema. Malaki ang problema mo, Brad. Dapat dyan ikulong na yan, wag nang palabasin sa Senado yan eh. Di ba? Ang pasensyoso nga itong mga senador, kung sa House of Representative lang yan, si Paduano, mabilis pa sa alas 4, na-cite in contempt na yan. Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw Builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your Honor. You should know. Majority Leader, it's your time, ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Para Nako. tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. 31 billion pesos dito sa siyam na kumpanya na ito. Yung Sims at yung Wawaw Builders, at dun sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims, tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at 1.2 billion sa Bulacan. May I know from COA kung na-audit niyo po itong tatlo na itong binanggit ko na ito, na kumpanya? Sir, ito po yung mga na-subject for audit, fraud audit, especially for Bulacan po, sir, Your Honor. Yes, and nakita niyo may ghost project. Kaya hindi makasagot ito, eh. Oh. Opo. Can you confirm? Hindi ko pa po ma-confirm, Because sir, we're going to dahil- get the, Wala po we akong- subpoena already the document. So, Opo. can you confirm? Yes or Your no? Honor, wala po akong kopya nung audit highlights. Anak ng ka, pambihira ko talaga to. Commission on Audit. Yung tagapagbantay ng ating kaperahan, ika nga, malayo na, nanakaw na nila bago pa sila aaksyon. Nandun na sa dingding nitong si Sara Diskaya at nung mag-asawang Diskaya, yung mga Jade, bago pa nila i-audit. Nasa bulsa na, nasa Patek Philip na, doon palang gagalaw. Anak ng toka, siya pa para sa mga nagpupungsoy-pungsoy dyan. Mag-ingat ho kayo.
Kasi yung huling nakita natin ganyan, yung nag-viral, paniwalang-paniwala sila dyan. Baka, meron naman talagang luck, ika nga. Yung mga nagluluto, yan, luck yan. Meron talaga, pero bihirang-bihira lang ho yan, mga kababayan. Ha? Swerte. Swerte. Yung sipag at tiyaga. Yan, pinagkukuhanan ng ng kaperahan. Ika nga, kung swerte ka talaga, nanalo ka sa loto, yan, magiging milyonaryo ka dyan. Tapos masipag ka. Masipag ka. Namana mo ang pera. Namana mo. Ito, negosyante ka, masipag ka, nakuha mo sa parehas yung pera. Yan, mayaman ka talaga. Tapos meron nung isa, yung namana mo yung pera mo. Yung namana mo yung pera mo, yan, marami din ganyan, yung mga mayayaman. Yung namana nila, yung namatay yung negosyante na mamanayin ng anak nila, yung mayayaman din yung mga yon. Meron pang isang kategorya, yung nanakawin. Yung mga magnanakaw, yun, isa pa yun. Ngayon, kung sa tatlong to, hindi ka pumapasok, tapos bigla kang yumaman, baka dito sa pang-apat, doon nanggaling yung yaman mo na yan. Yung mga nagpupungsoy-pungsoy, ingat ho kayo dyan. Medyo mapanganib yan ngayong mga panahon na to. Yung huling nakita natin na viral ng ganyan, ang dami pang may gold bars pa, tapos meron pang pa jade sa kanyang dingding, di ba? Ingat ingat. Do you also audit itong PICAB? Meron po tayong mga auditors assigned sa DTI, Your Honor, at may mga findings din po sila, kaya na-audit din po yung PICAB po. I'll go with the PICAB, no? Nandito si Dr. Dakay. Dr. Dakay, ilan kayo sa board? Can you just mention the names? Tatlo? Yeah, there are three of us, Your Honor. Engineer Ernie Bagaw, Engineer Arthur Escalante, and myself. Okay. Kayong tatlo, as board members ng PICAB, are you also contractors, officers, or owners of companies that have government contracts with DPWH or LGUs, sir? Our company, Your Honor, does not have any projects with the DPWH. Kayong tatlo na members ng board. I have documents here to prove something, sir. Please don't lie to me, please. Yes, that's why Engineer Bagaw, AGB, and Arthur Escalante have projects with the DPWH. So meron, sir, Your Honors. Is that correct? Yes, the current PICAB board members have construction contracts with DPWH, and I can show it to you later, LGUs and other government entities with their respective companies. Your answer is yes, right? Yes, Your Honor. So you don't think it's not right for you guys to have these contracts? For example, Dr. Dakay, as chairperson, associated po kayo dun sa Dakay Construction and Development Corporation. May projects po kayo with national and various local governments for public facilities like government buildings and schools. Si Engineer Bagaw, one of the top contractors ng flood control project, securing worth 7.7 billion. Si Engineer Escalante signed a contract with DPWH on behalf of his company in May 2022 while already a PICAB board member. Are you aware of this, sir? Yes, I'm aware of that, Your Honor. And there's nothing wrong with it? Actually, Your Honor, all of the members of the board of PICAB and the other boards in SIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in PICAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. And I will no longer belabor the issue. I think it's very clear, Mr. Chairman, what I'm trying to raise here. Yung sa DPWH, paano natin napiprevent yung pag-rent out o yung purchase ng PICAB licenses? Your Honor, that is a very good question. And I'm not asking you, I'm asking DPWH. Hindi, personal opinion ko, Your Honor, Mr. Chair, hindi po dapat o hindi tama siguro ang pagpapairam ng lisensya. You are not being asked to give your personal opinion, I ma'am. This is apologize. a recorded proceedings. I apologize, Your Honor. We're talking about facts here.
Thank I you. apologize, Your Honor. But I am not very knowledgeable on the procurement part. I have not been a member of any BAC. Pero again, sa pagkakaalam ko po, hindi po tama na pinagpa-rent or pinapahiram. Kasi po yung, But you are aware that this is happening. hindi ko po, well, hindi, Come on, Jose Cabral. hindi po, Mr. Chair, Your Honor. Because I am not involved in the operation. Kayo bang na-deputize na sumagot in behalf of the department para Ako po kasi makasiguro yung, lang tayo? Opo, ako po kasi yung pinakamataasang posisyon na nandito ngayon. Kasama ko po yung mga regional director. Kasi you keep on looking at your back for every question. I So apologize. you're referring to most of them, baka you are very discomfortable with doing this. So baka meron po kayong gustong Opo. pumalit sa inyo. Sa ngayon, Pwede po bang matawag ko ang isang regional director kasi sila po yung regional implementing director office. lang yun. Lalong walang alam yun. Mr. Chair, with the indulgence of the majority leader, interjection lang. Okay. Paalala lang po na kasasabi po kasi ni Yuse Cabral, di nila alam na mayroong pagpapahiram or pagre-rent out ng lisensya. Pero kanina po sinabi ni dating Secretary Bonoan, alam nila at alam ng department. For the record, salamat Mr. Chair at Majority Leader. Anyway, that will be shown later on by the documents that we will be subjected to questioning, as well as people who are involved in this. Okay. Thank you, Mr. Yang. I only have 1 minute to go. May I just put on record, because this is in aid of legislation, yung subcontracting loophole, yung joint venture loophole, gusto nating i-address ito. So kung hindi kayo makapagtutulungan sa amin, DPWH, mahalata kayo na part kayo ng mafia dito talaga. So yan ang gusto nating makita, because itong mga contractor, if I have enough time, I will ask these contractors. For example, Ma'am Diskaya, nagpapahiram ba kayo ng lisensya? Sorry po, hindi po. So lahat ng nakalagay po sa inyo, dun sa 30 billion in the past 3 years, ay kayo ho talaga lahat ang gumawa. Yes po. For example, kayo, Ma'am St. Timothy, sinabi nyo kanina, may 145 flood control kayo. Di ba? Ilan ang tauhan nyo? I have 38 admin employees po. 38. Pero ilang billion yung hawak po ninyo. So, alam na Admin lang po. Kaya nga, so alam na nagpapahiram kayo. Anyway, Mr. Chairman, last but not the least, let me just point out, no? Last month, the Office of Ombudsman ordered the filing of criminal charges in connection po dun sa 2.4 billion purchase na laptops for public school teachers during the pandemic. And among the respondents, Mr. Chairman, yung Froilan Demongo from joint venture that included yung SunWest Construction and Development Corporation. Once again, we ask, Mr. Chairman, why insist on awarding SunWest. contracts to firms like SunWest, which are involved in corruption cases, when there are more qualified and reliable contractors available? Yung COA Annual Report 2021, finlag na. Imagine, construction firm supplying laptops. So bakit nakakakuha pa rin ito? So clearly, wala talagang mekanismo para i-check. Zero. Kitang-kita ko lahat kayo nagnanad. Parang wala na ba tayong magagawa dito? Klaro na, maliwanag pa sa sikat ng araw itong mga kumpanya na binanggit natin, contractors na binanggit natin. And yet, kumokopo pa rin sila ng limpak-limpak na billion peso project from the government. Can anyone answer this question? Why is it happening? Grabe ang grid nila sa pera. Pickup? Grabe ho. DPWH? COA? Didn't we see this already? Your Honor, sir, jurisdiction po kasi yun ng GPPB. And usually po, sir, yung blacklisting po is 1 year lang po yung pag-blacklist nila. After 1 year po, pwede na po ulit silang makipag-transact or makipag-bid po. They can produce again, they can apply again, and ang pickup, bibigyan ulit sila ng lisensya. Opo. Opo, Your Honor. At umuoo po kayo, Dr. Dakay, so ganun talaga. Kahit alam niyong blacklisted or... Because, Your Honor, if I may, the blacklisting is actually a function of the PPBB because they are the ones who are enforcing Republic Act 9184, which is the procurement law. So it is within their ambit
to do the blacklisting because it is Okay a na, procurement. Mr. Chairman. Nakakainit lang ng ulo. Salamat po, pero parang wala akong patutunguhan to pagka itong ating pamahalaan, ating gobyerno, wala So na it's now tayong the turn of Senator Rapi Tulfo. With the permission. Hindi na ano yan eh, masyadong feeling niya sa kanya umiikot ang mundo. Ayoko yan, si Tulfo, hindi natin papakinggan yan. Senator Rafi, I know he wants to ask a lot of Mamaya, questions. pagkatapos nito si Senator Jinggoy, punta na ho tayo kay Manggagamit. Mas okay naman si Manggagamit kaysa naman dito kay masyadong feeling niya yung universe sa kanya umiikot dito kay Erwin Rapi Tulfo. Questions. Huwag yan. With the permission. Pangit yan. Pumayag na. Miss Rimando, kanina siya mo, bago ka naging CEO ng St. Timothy, naging HR ka, magkano sweldo mo? Mr. Chair, yung sweldo ko po noon, nasa 30 to 40 po. 1,000 a month. Manager? Correct. Dito sa nakalap kong Hindi ka, manager, payag ka, manager, ganun ang sweldo mo? O baka meron lang pwestong manager, pero iba talaga ang nagmamando. ito, SEC, ang amount paid sa record dito, 887 million. Paano ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Paid up capital. Tama, paid up capital. Paid up capital. Saka kumuha ng ganitong kalaking pera. Mr. Chair, yung 2025 na lang po yan. Bali, nung Oo nga, nag-umpisa po saka nga kami, ang tanong ko sa'yo, saka kumuha ng pera. Mr. Chair, meron naman pong income si St. Timothy po. Hindi, pera mo to eh. I mean, iba pa yung pera ng subscription ni Mary Faith Glynn, Jerry Panty. Ikaw ang pinakamalaki, 887 million. Mr. Sino Chair, nagbigay? Hindi, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sino nagbigay ng pera sa'yo? nakakahiya man pong aminin, pero meron po akong hiniram na halaga sa tito ko po nung nagsisimula pa lang po ako na nagtayo po. Magkano hiniram mo sa tito mo? Noong una po ay nasa 7.7 million lang po. Oh. O paano umabot ng 887 million?